Ako si Third at ito ang botanist ko tungo sa pagbabago. Kasama ko ngayon si Ian Christopher Lucas, tumatakbo bilang USC Vice Chairperson sa ilalim ng Partidong Buklod, UPLB. At ang iyong tanong ay, mayroon bang epekto ang K-12 program sa UP Education? Kung wala, bakit? At kung meron, ano-ano ang mga ito? Your timer starts now. Para sa akin, may epekto ba yung K-12 sa UP Education? Siguro I think yes. Kasi siguro one of the possible effect nung K-12 ay yung pagkakaroon natin ng GE reform. Kasi yung GE reform, we are shifting out from this domain-based GE to interdisciplinary GE that aims to produce highly competitive students. And in line with that, and in line with the RE 9500, na section, I think, RE 9500 na as an academic institution, and of course the National University, the premier university in the Philippines, na we must also be in line dun sa may international academic standards. And this GE reform, I think, would address yung issue na yun, pero dapat magkaroon pa rin ng genuine student consultation. Kasi I think yun yung nagkulang nung pagkakaroon ng implementations dun sa may GE reform. So I think yun, yes, nagkaroon nga ng effect yung K-12 sa ating UP education. Ayun lang po. Salamat. Ayan. So, para sa ikalawang katanungan, ano ang masasabi mo sa Laguna Lake Expressway Dike Project? May magagawa ba ang mga scholar ng bayan hinggil dito? Kung wala, bakit? Kung mayroon, ano-ano ang mga ito? Ulitin ko. Ano ang masasabi mo sa Laguna Lake Expressway Dike Project? May magagawa ba ang mga scholar ng bayan hinggil dito? Kung wala, bakit? Kung mayroon, ano-ano ito? Your timer starts now. Yun, with regard naman dun sa may issue patungkol sa Laguna Dike Expressway Project, ay feeling ko dapat ay masutukan natin yung kung sino ba talaga yung natatamaan nito, kung hindi natin kukulong yung ating perspective doon sa mismong expressway project, kundi dapat mas tumutok tayo sa mga nasagasaan nitong mga constituents ng Philippines. And of course, siguro dapat maglobby tayo ng mas accessible basic social services tulad ng mga housing programs, doon sa mga na maapektuhan na mga kapwa natin Pilipino. Kasi nakakalungkot namang isipin na nagkaroon ng mga issue before na there are these people na ayun, nasasabi nga na parang pinapalis sila, so saan sila titira? So I think what would address this concern, and of course as student, is that we could lobby them in a way na we could address these social issues doon sa government mismo na dapat i-lobby natin siya doon sa may karapat dapat na pagbigyan ng mga ganitong concern kasi doon magkakaroon ng direct na solution sa problema dito. Yun lamang po, maraming salamat. Salamat, Ian. Para sa ibang detalye ukol sa 2016 UPLB election, i-like lamang at i-follow ang UPLB Perspective sa Facebook at sa Twitter.